Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Narinig nyo na ba ang balitang gustong higpitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP ang mga patakaran para sa mga locally licensed crypto exchanges? Layunin po kasi ng BSP na gawing mas transparent ang crypto industry at maprotektahan ang publiko mula sa mga posibleng panganib o risk. Ang mga panukalang ito ay inilabas po sa Draft Circular para sa Virtual Asset Service Providers o VASP. Pero ano po ang magiging epekto nito sa atin? Yan, lalong-lalo na para sa mga crypto traders at investors. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay ano ang bagong patakaran ng BSP para sa mga crypto exchanges? Ayon po sa BSP ay nais po nilang gawing mas maayos ang data reporting at collection mula sa mga crypto companies. Dito pumapasok ang bagong reporting requirements na nasa ilalim po ng Section 902-N ng Manual of Regulations for Non-Bank Financial Institutions. Kabilang po sa mga bagong requirements ay ang regular na pagsusumite ng iba't ibang ulat ng mga crypto companies. Ayan, katulad po ng monthly reports. Ayan, monthly reports kasama rito ang kabuang bilang at halaga ng crypto transactions at impormasyon kung saan ay kung saan po nakalagay ang pondo ng customers. Ayan, kung ito ba ay sa cold wallet, warm wallet o hot wallets. Ayan, maliban po sa monthly reports ay ang quarterly reports. Ayan, kasama ang detalye ng mga customers, mga wallet balances at kung magkano naman ang nakareserba para sa crypto funds ng mga customers. Yan po ang laman ng quarterly reports na ito. At maliban dito ay ang semi-annual reports. Yan, dito naman ay tatalakayin ang mga use case ng accounts batay po sa residence ng mga account holders. At ang panghuli ay ang annual or taunang reports. Ang mga audited financial statements na gawa po ng BSP approved external auditors. Kaya yan naman ang laman nito. Ang mga ulat na ito ay kailangan pong isubmit sa bagong online portal ng BSP na magsisimula po sa January 2025. Sa unang 6 ng buwan ng taon ay papayagan pa rin ang paggamit ng kasalukuyang sistema habang nag-a-adjust ang mga kumpanya. Ngayon ay ang tanong dito ay bakit nga ba gustong higpitan ng BSP ang crypto industry dito sa ating bansa? Ang pangunahing layunin po ng BSP ay gawing mas transparent ang crypto industry. Sa dami po ng mga scams at hacks sa buong mundo, nais po nilang protektahan ang mga investors, lalo na ang mga baguhan na madalas nalulugi sa kawalan ng sapat na kaalaman o seguridad. Dagdag pa rito ay gusto po ng BSP na mas madaling masubaybayan ang virtual asset activities para mabawasan ang mga illegal na gawain tulad po ng money laundering at terrorism financing. Sa pamamagitan po ng mga bagong ulat, magkakaroon po ang BSP ng mas malinaw na ideya kung paano po ginagamit ang cryptocurrencies sa bansa. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa atin ay may mga magkahalong epekto ang panukalang ito. Yan, meron itong positibo at negatibong epekto. Umpisahan po natin sa positibong epekto nito. Yan, ito po ay mas magiging ligtas ang crypto ecosystem dahil po sa mas mahigpit na pagsubaybay sa mga transactions at kumpanya. Maliban dito ay magkakaroon po ng mas mataas na tiwala ang publiko sa paggamit ng crypto dahil sa presensya ng regulasyon. At ang transparency naman na hinahanap ng BSP ay maaaring maghikayat ng mas maraming institutional investors na pumasok sa bansa kung saan ay magdadala ng mas malalaking oportunidad para sa mga Pinoy.
Pagdating naman po sa negatibo ay una ay maaari pong magresulta ito sa dagdag na gastos para sa mga crypto companies na kailangang sumunod sa mas maraming reporting requirements. Posibleng ipasa po nila ang gastusing ito sa mga users sa anyo ng mas mataas na transaction fees. Ang ilang kumpanya na hindi po makasunod ay maaring mawala ng lisensya na magresulta sa mas kaunting opsyon para sa mga traders at investors. Ayan. At maliban dito ay para sa mga baguhan, ang dagdag sa regulasyon ay maaari pong mukhang nakakatakot at magpapabagal po sa pag-adapt nila ng crypto. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin ay ang hakbang po ng BSP ay isang mahalagang pagbabago para sa crypto landscape ng Pilipinas. Bagamat magdadala po ito ng dagdag na hamon para sa mga kumpanya at traders, ang mas mataas na transparency at proteksyon para sa publiko ay kinakailangan upang masigurong sustainable ang paglago ng crypto industry. Gayunpaman ay mahalaga ring tiyakin na ang mga regulasyon ay hindi magiging sobrang higpit na tuluyang mapipigilan ang innovation. Ang Pilipinas po ay may potensyal na maging leader sa crypto adoption sa Southeast Asia at ang tamang balanse sa pagitan ng regulasyon at kalayaan ay ang susi upang makamit ito. Ngayon mga ka-crypto, ano po ang masasabi ninyo sa bagong hakbang ng BSP? Sa tingin nyo ba makakatulong ito o magiging hadlang sa crypto growth o paglago ng crypto dito sa Pilipinas? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. At huwag pong kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga crypto news na tulad nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.